importante yan. Ang eleksyon. Ayan, katulad niya si Jimmy Bondoc, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Kibuloy, Rodriguez, Salvador. Ayan po, sabi nga, pigilin ang pang-aabuso ng rehimeng Marcos, pipigilan ang impeachment ni BP Sara, labag sa konstitusyon ng pagpapadala kay Pangulo sa ICC at bagong muka, tunay na serbisyo. Importanteng manalo itong 10 na ito ha. 10 lang. Ipapaliwanag kong muli para maintindihan po ninyo. Ipapaliwanag kong muli ha. Ang kandidato po ng Pangulong Duterte ay sa 10. Yan lang po ang kanyang ikinampanya. 10 ha. O makinig kayo. Mayroon pang 2 ikinakampanya. Wait lang. Makinig lang kayo ha. Again, itong Team Duterte, okay, real talk tayo. Iboboto ito ng mga tao dahil kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte kilala lahat ito. Ako, kilala ko lahat ito. Kaya ako, ikakampanya ko lahat ito. Alam ko mga plataforma nito dahil kasama ko ang mga ito na umiikot sa buong Pilipinas. At kami-kami ang magkakasama, sumasagot sa mga press conferences sa lahat ng mga pinupuntahan naming probinsya. So, kilala natin itong mga to. Oh, alam natin mga plataforma ng mga to, alam natin ang kapasidad ng mga ito. Ako personally, alam ko at naiintindihan ko kung bakit ito ang kinakandidato ni Pangulong Duterte. Pero, bagamat datapwat, ganun man ang istorya, aminin natin, yung mga nasa kabilang kampo, mas sikat talaga. Paano ba naman hindi sikat ang mga punyeta na yan? Ang tatagal na po nilang umupo sa posisyon bilang mga senador. Oo, nakailang termino ang mga hayop. Pero wala naman nagawa sa bayan ng mga punyeta. So kung pangalan at pangalan lang, kasikatan at kasikatan lang, sikat ang mga punyemas na yan. Oo, pero itong mga ito, sikat din naman itong mga ito. Siyempre, pinakasikat sa mga ito sa buong mundo. Si Pastor Apollo Kibuloy. Pero si Bondoc, si Bongo, si Philip Salvador, sikat na sikat ang mga yan. Pero, dahil bagito, kaya sinasabi ng mga putang ina, pinabili lang daw ng suka. Dahil nga, mas matagal na sila. Mas matagal na silang nangungurakot. Oh, kaya pag ibinoto nyo pa yung mga buwisit na yan, problema na talagang malaki yan. Ngayon, ang sinasabi ko dito, importante itong 10 na ito. Kilala na natin sila, tayong mga Duterte, kilala na natin sila. Oo, pero yung ibang mga Pilipino, medyo hesitant pa din sa kanila. Pero tayo talagang alam natin na kilala na natin sila. So dahil hesitant yung ibang mga Pilipino sa kanila, yung iba dyan, mamimili lang ng mga nandirito. Pwedeng unahin nila si Kibuloy, boto si De La Rosa, si Bato, si Marcoleta, tapos pipili na sa iba yan. O yun yung sinasabi natin na delikado yung iba dito sa 10 na ito na hindi naman masyadong kilala at matunog ang pangalan. Okay, kasi kahit na in-endorse yan ni Pangulong Duterte, real talk, meron pa rin ibang mga Pilipino na nakabase sa pangalan. So yun yung ibig natin sabihin. Kaya tayo na mga naniniwala at mga Duterte supporters, 10 lang ang iboto natin. Bakit? Pag 10 lang ang binoto mo, yung 2 blanco dyan sa balota mo ay -2 at +2 sa atin. Hindi boto ha, puntos. So, imbis na yung 2 boto mo, mapunta pa yan doon sa ibinoto rin ng mga tanga. Di lumalabas yan pagka ganun ang nangyari. Mauuna pa itong 2 isiningit mo at itong 10, bababa pa yan. Kuha nyo. Halimbawa, ito nga, meron ka 10, yung 10 na yan, solid na yung boto niyan. Kumbaga, yung 10 na yan, ang boto niyan, 10 na. Bawat isa, halimbawa. Bigla kang nagdagdag.
Bigla kang nagdagdag ng Aimee ng Camille Villar. O, so sabihin natin for example, Aimee at Camille. Si Aimee at Camille makakakuha ng 10 boto natin, tama? O problema, nakakuha rin sila ng boto dun sa alyansa. O so meron na silang 11 boto, halimbawa. Tayo 10 pa lang, sila 11 na. O so sino ngayon ang nasa ibabaw natin? O di silang dalawa na isiningit lang natin. Yun yung ibig natin sabihin na sobrang importante na 10 lang itong iboto nyo. Blankohin nyo yung 2. Sasabihin nyo na naman, kasi nga dadayain. Ano ba kayo? Kung dadayain tayo, kahit doblehin nyo yan, triplehin nyo yung ilagay nyo, dadayain tayo. Pero kung masyadong malayo ang agwat ng ating pagkapanalo sa mga loko-lokong magnanakaw na yan, di ibig sabihin, hindi nila tayo madadaya ng talagang malakasan. Kahit dayain tayo, hindi nila makukuha yung posisyon sa atin. Yung 10 mananalo pa din. Kaya importante, 10 lang. Huwag natin bigyan ng boto yung iba. Ibuhos natin lahat ng boto natin dito sa 10. Para umaangat yung 10 habang yung iba bumababa. Yun po ang paliwanag. Kaya 10 lang. Boss na, paano ba? Kinampanya din ni Pangulong Duterte, si Onasan at saka si Kerubin. Ayun na nga. Para sa akin, mas mabuting yun na lang 2 iboto nyo kung magdadagdag kayo. Kasi hindi naman yun magkukumpit sa 10 ito. Tsaka talagang napakaliit yung chances na manalo nung mga yun. Pero ako pa din, para sa akin pa din, 10 lang ang ilagay natin. Hindi naman kayo maghihirap kapag naglagay kayo ng 10. Kasi ang target lang naman natin na maupo sa Senado, itong 10 na ito. Kung sino pa yung 2 sisingit, bahala na ang Diyos Ama doon. Basta tayo, gamit ang ating kapangyarihan sa pagboto, ito lang, dito na lang tayo sa 10. Huwag na matitigas ang ulo. Pinaliliwanag natin sa inyo ng matindi dahil importanteng manalo itong 10. Again the probability na may 2 malaglag dito sa 10 na ito ay dahil nagdagdag tayo ng 2 iboboto na malakas na din. Okay. So yun ang ating paliwanag dyan. Hindi kayo mawawalan pagka hindi nyo tinantosan yung 2. Ngayon, sabihin nyo, baka dagdagan nila yan ng mga kandidatong mga gusto nila. Bayaan nyo. Kasi kung dadayain nila tayo, kumpleto yan, kulang dadayain tayo ng mga putang ina niyan. Sigurado ako dadayain tayo ng mga hayop na yan. Hindi na nga nangangampanya. Hindi ba nakita nyo yung nakaraang picture na pinakita ko? Na nangangako itong mga gobernador. Nangangako itong mga gobernador na magbibigay sila ng boto ng alyansa sa gobyerno. Imagine, hindi na sila nangangampanya. Yung mga gobernador na ang nangangako sa kanila, mga mayor nangangako ng boto sa kanila. Papayag ba tayo niyan? Kamakailan lang, meron ngang balita dyan daw sa Misamis Occidental. Sa Misamis Occidental daw, isang mataas na posisyon dyan. Binabayaran daw yung mga tao dyan sa kanyang nasasakupan para mag-sample voting. Sample voting Tapos di umano, talagang counted na yung boto na yun. Kumbaga magsishade na sila, pero yung mga counting machines na yung mga yung balota na yun, isushoot talaga sa BCM yun at ika-count ng VCM yun. Tandaan nyo, nagsisimula na po ngayon ng absentee voting. Nagsisimula na, baka hindi nyo alam Meron pong absentee voting ang mga OFW. Pero sa Maynila, I think nung isang araw, nag-start na po yung absentee voting. Sino yung mga covered ng mga absentee voting na yan? Ang covered po ng absentee voting, yun pong mga importanteng mga trabaho na nasa destino sila. Halimbawa, nandito sila sa Maynila, di sila makakauwi sa araw ng eleksyon sa kanilang mga probinsya. Ngayon na sila bumoboto.
O, hindi nyo alam yun, di ba? O, kita mo. Tapos ngayon, kung kailan nag-open na ang absentee voting, doon naman lumabas yung expose na dyan daw sa Misamis ay nagboboto na. O, nagsisimula na daw mag-shade yung mga tao. Akala nila, sample lang, pinapractice lang yung pag-shade. Ang sabi, ito ang mga i-shade mong mga numbers. O, pinapractice para hindi kayo magkamali sa araw ng botohan. Binabayaran daw sila para gawin yun. Pero hindi nila alam, yun na yung boto nila. Patay tayo dyan. O kaya mag-ingat-ingat ha, maging mapagmatsyag, may mga cellphone kayo. Pasabugin ninyo ang social media sa lahat ng mga makikita ninyo na mga irregularities ngayong darating na eleksyon. The likelihood na dayain tayo, napakalaki. Sabi ko nga sa inyo, there is no way na matatalo itong 10 na to kung susunod lang tayo doon sa logic na pinaka-perfecto. And there is no way na matalo ang mga ito at talunin sila ng mga hindi nangangampanyang mga kandidato sa kabila. At lalong hindi tatalunin ng 10 na to ng mga alyansa na makakaliwa. Kita natin ang suporta. Umikot tayo sa buong Pilipinas. Kaya nga nakakapag-upload na tayo ng mga videos dahil nandito na naman tayo sa ating studio. At dito sa ating studio ay talaga naman matindi ang mga bakbakan. So ayan na, Team Duterte, PDP, laban, senatorial candidate. Siyempre, unang-una ninyong tatantusan itong number 53 sa balota, si Pastor Apollo Kibuloy. Unang-una, unang-una, number 1, yan ang ilalagay nyo, number 53, nasa kanan yan, pangalawa sa dulo. Ito yung balota, ito yung number 1, siya yung nasa dito si Kerubin, yung sumunod kay Kerubin, Kibuloy. Baka naman magkamali pa kayo ng boto. 12 lang ha, 12. 12 lang ha, 12. Hindi na kailangan 13. Di bali ng 11, 10, 9. Wag lang 13. Putragis, pag 13 yan, wala nang nangyari. Sayang ang boto mo. Nagantay ka ng 3 taon. Tapos hindi na At yung mga ayaw bumoto, mga gunggong kayo. Wala kayong mga bilang. Ayaw niyong bumoto, huwag kayong magre-reklamo. Isa lang beses kayo nagkakaroon ng pagkakataon every 3 years na ma-practice ang demokrasya, every 3 years na ma-practice ang inyong karapatan. Tapos hindi nyo pagagawin dahil sa kung anong kadahilan ng mga hayop kayo. Tapos kayo yung pinakareklamador sa gobyerno. Huwag na kayo magre-reklamo kung pwede naman kayo bumoto tapos hindi kayo bumoto dahil sa mga personal na mga reasons ninyo. Lahat i-drop ninyo. Binyag, kasal. Putangin ninyo, huwag kayo mag-set ng kasal ng Mayo 12. Mag-set kayo at 11 o kaya at 13. Huwag a 12. Walak ng tinapay kayo, yung mga punta nyo sa mall, akyat ng ligaw, date, mga motel, lahat ng mga plano nyo sa buhay sa Mayo 12, tanggalin nyo. Isa lang ang ating gustong mangyari. Sa Mayo 12, pupunta tayo sa presinto at hindi para magreklamo. Pupunta tayo sa presinto at iboboto natin ang Duterte. Baka naman putya yan. Kung ikaw nanliligaw, minsan sinagot ka ng A12, okay lang yan. Pero kung papupuntahin ka niya ng bahay nila ng A12, may gagawin kayong kabulastugan, huwag nyo nang ituloy. Bumoto ka muna. Bumoto ka muna. Magpalagay ka muna indelible ink bago nyo gawin lahat ng mga gusto nyo gawin sa buhay. Ayan na, number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na nga, ito na nga, simulan na natin ang ating mga pag-uusapan. Ako po, malupit, humahagupit ang mga issues ng bayan natin. At ako po, si Boss Dada, ako na naman ang maghahatid ng mga balitang walang silbi. Kamakailan lamang mga bossing, kamakailan lamang ay nakita natin na talaga naman si VP Sara ay gigil na gigil
na pinuntahan sa mga distrito ng mga kupal, Distrito 2, Distrito 3 at Distrito 6, kung saan etong mga taga Maynila na ito, congressman ng Maynila na ito, ang nagsanib puwersa para pabagsakin si BP Sara at si Pangulong Duterte. Si BP Sara, mga bossing, ay merong 150 million na confidential fund na nakapag-issue naman ang kanyang opisina ng mga dokumento na nagpapatunay na it was properly disbursed. Pero hindi pumayag at hinahanapan ng butas ng mga kupal na mga taga-kamara itong mga galaw-galawan ni BP Sara. Ngayon, kaya nga sabi ni BP Sara, nagsimula po talaga ang problema doon sa paghingi niya ng budget for 2024. Tama ba? 2024 or 2025? Itong GAA na ito. Itong GAA na ito, 2025. So dito nagsimula ito nung hearing para sa GAA 2025. Hinihingi yung report noong 2 years ago na confidential fund niya. Kaya nga sabi niya, since wala akong confidential fund na hinihingi ngayon, bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund ko noon? Kung meron man, dapat pag-usapan yun, dapat noon pa. Now, yan pong issue ng confidential funds noong 2022 o 2023, ay nasa kamay na po yan ng COA. So, kasalukuyan po kaming nagre-reconcile with COA. So, pabayaan natin sila. Hindi naman kasama sa usapan ngayon, yaang confidential fund, ito lang yung hinihinging budget ng OVP. Umalis na rin naman kami sa sa Department of Education. So, ito lang ang i-hearing natin. Irrelevant yung nakaraan pa. Syempre, hindi sila pumayag. Hindi, kasi nga, doon sila nakahanap ng butas. Pero yun nga yung sinasabi natin na kung sinisilip ninyo ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte, yan din ang sigaw ni Rodante Marcoleta na kung tinitingnan natin yung confidential funds ni VP Sara, bukod sa napakaraming merong confidential funds na ahensya ng gobyerno, madami ding mga ahensya ng gobyerno, mga LGU, mga personalities, mga politiko na meron pong yung sa COA. Yung nila sa COA, parang hindi pa kumpletong or hindi pa nila na isasarado na mga issues or accounts. Kalimutan ko na yun. Ano na palang tawag doon sa na yun ng Notice of Disallowance. Ayan, ND, Notice of Disallowance. Marami po na mga ahensya ng gobyerno, mayor, gobernador na mayroong mga notices of disallowance. Isa na nga na meron yan. Sabi ko kasi pinakamalaking merong notice of disallowance at amounting to 15 billion lang naman. Etong si Gwen Garcia ng Cebu, di umano na mayroong malaking notice of disallowance dyan sa COA. Pero ang hinahabol nila yung hindi actually 150 million nasa halagang 60 million na lang. Yung nire-reconcile ng OVP dyan sa COA. At yun na lang talaga 60 million yung hinahanap. So, kung titingnan mo, hindi yun malaki. Well, kung nakaw yan, kay maliit, kay malaki, nakaw pa rin yan. Pero ang punto nga is, sinabi na ng COA na walang pananagutan sila VP Sara sa kanila. Pero pinagpipilitan ng mga congressman na ito meron. Hanggang ngayon, kaya nga, na-impeach siya dyan sa Congress. Tapos ngayon ay nandiyan na sa Senado. She's about to be tried for impeachment dyan sa Senado. So ang nagsimula talaga nito, Kamara. At sino ang nagsimula nung nag-privilege speech? Yung Butanding. Yung Butete na taga-distrikto yata ng Maynila yon. Yung putay na nakapatik Pilip pero mukhang magbubuti. Dating mga wala namang mga pera pero putang nang mamahal ng mga relos nila.
Sila ngayon, siya nag-privilege speech tapos pinick up nitong good government ni Chua at binaboy-baboy na yung budget naman neto ni Boy Dila. Hindi lang si Boy Dila, hindi lang si Inday Sara ang binanat-banatan ni Boy Dila, pati si Pangulong Duterte, tanda nyo? Hindi lang si Pangulong Duterte, pati yung mga vloggers. Hindi ba? So, ayan ngayon ang issue. Ngayon si Inday Sara, sobrang tapang na niya. Sobrang tapang na ni Inday Sara at meron siyang pinanghahawakan na something na at last ginamit na niya. Alam nyo kung ano yung kanyang pinanghahawakan na ginamit na niya, mamaya malalaman nyo. Ikukwento natin at papaalam sa inyo yung mga sirkumstansya. Kasi biglang-bigla talaga si Inday Sara nag-beast mode. Imbis na sumama si Inday Sara sa PDP laban para ikandidato yung 10. Si BP Sara, sabi niya, kayong 10 mananalo kayo. Dahil inendorso na kayo ng tatay ko, ako may personal akong laban. Pupuntahan ko lahat ng mga congressman na pumirma sa impeachment ko at i-expose ko sa mismong mga distrito nila yung mga kakurakutan nito mga putang inang to. Kasi nagtataka kayo bakit nagpupunta siya sa mga rally sa LGU? Bakit wala siya sa rally ng mga kandidato ng tatay niya or kandidato na makakatulong sa kanya? Kasi nga malakas na yung mga yan. Dito tayo magsisimula kasi pointless na bumoto tayo ng mga tao dyan sa Senado, pero itong Kongreso, sila pa rin ang mananalo. Hindi tayo papayag na bulok ang Kongreso. Dahil bulok yung mga tao. Kaya si Inday Sara pumunta doon sa mga distrito ng mga bumabatikos sa kanya at dinala niya doon yung gera na ginawa nila. Anong nangyari? Puta, nag-iyakan. Wala palang mga bayag. Etong si Tabatchoy, walang bayag. Etong si Chua, wala rin bayag. Ang yabang-yabang sa mga interview, kaliwat kanan, kung makapagbatikos sa mga Duterte, pero ngayong kampanyahan na, hindi na siya makapagsalita. Bakit? Yun yung sinasabi ni VP Sara. He has a lot to lose. Na at stake yung kanyang posisyon bilang re-electionist na kongresista, at kung hindi siya mananalo, hampas lupa na siya ulit. Wala na siyang kapangyarihan, ordinaryong tao na naman siya. Syempre pag ordinaryong tao ka na, delikado ka. Pwede ka ng kasuhan yan. Tapos nagpunta rin siya dito sa distrito na to. Napakatapang nitong congressman na to. Grabe to sa mga committee hearings. Talagang kapag ka siya ay nasa loob ng kamera, siya ang pinakamatapang na pastor sa buong Pilipinas. Ngayon, pinuntahan siya sa mismong tahanan niya ni Inday Sara. Wala pang ginagawa si Inday, wala pang sinasabi si Inday. Wala pa siyang statement. Pinakita lang yung kanyang visual aid. Tapos nagyayak-yak yung mga apektado. Pakinggan natin yung sasabihin ng anak neto ni Abante. Kasi mayroon siyang pinagmamalaki. Ang laki-laki niya. Pinagmamalaki. Alam ko nakaabang naman kayo sa amin Pero ito po ay kumalat sa social media na speech para ipagtanggol yung kanyang ama. Siyempre nga naman, parang si Inday Sara lang din na pinagtatanggol yung kanyang ama. Siyempre, ito si Madam, pagtatanggol din yung kanyang ama. Pero tingnan natin kung ano ba yung iniiyak niya. Ano ba ginawa ni Inday Sara doon sa meeting de Avance? Inilabas yung picture ng tatay niya. May sinabi bang masama si Inday Sara sa tatay niya? Sinabi ba ni Inday Sara na yung tatay niya hindi nagtrabaho ng maganda?
Sinabi ba ni BP Sara nung nilabas yung picture ng tatay niya na nangurakot yung tatay niya? Siniraan ba ni BP Sara yung tatay niya? O kasi pinanood ko yung video na yon, yung meeting di Avance, yung campaign rally dyan sa District 6. Wala namang sinasabi si BP Sara. Ang sinasabi lang ni BP Sara, sino ang congressman natin? Oo, si Chua, ay si Uy. O, di ba ganun lang paulit-ulit, di ba? Tapos, tinatanong niya yung tao. Sabi niya, anong masasabi niyo dito sa picture na to? Walang respeto. Yun ang mga tao sumasagot. Walang respeto. Sino na ulit ang congressman natin? Wala siyang sinabi. Walang sinabi si Inday Sara na pastor ka pa naman, maglalabas ka ng mga ganyang picture. Walang ganun. As in, wala. Pinakita lang yung picture na yon and one pic, ang dami ng mga reaksyon ng mga tao. So just by showing that picture, sinasabi ng mga tao kung ano yung nararamdaman nila about sa picture. Kung proud ba sila na yung congressman nila may mga ganung picture sa social media. Pero walang sinabi si Inday Sara na paninira, ganito, wala. Partida yon, pinakita pa lang yung picture pero galit na yung anak. Galit na galit yung anak dahil sa ginawang yon ni BP Sara. Panoorin natin. Takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Oy! For your information, kung meron man nagkulang ng serbisyo dyan sa distrito mo, alam mo kung sino? Yung mayor ng Maynila. Sino ba mayor ng Maynila? Si Lacuna. Bumalik tayo sa nakaraan. Nanalo yung tatay mo dahil tumakbo. Under kay Hani Lacuna. Si Lacuna ang mayor ng tatay mo. Di ba? Si Lacuna nanalo ngayon. So kung may pagkukulang sa distrito mo, sisihin mo yung mayor ng tatay mo. Yan ang sinuportahan ng tatay mo eh. Di ba lahat ng aksyon demokratiko ni Isko nanalo? Kayo nga lang ang ganun eh. Buo, saan ka makakita? Mula District 1 hanggang District 6. Ang nanalo, puros mga alyado ni Isko Moreno. Ang mayor, si Lacuna. Hindi nyo pwedeng isisi kay Mayor Isko yung Maynilang kasing baho ng Imbornal ngayon. Dahil nung panahon ni Mayor Isko, inayos naman niya yan. Ang daming programa ni Isko, ang daming pabahay, pina-aircon na yung mga eskwelahan, inayos pa yung Manila Zoo, nilinis mga estero, nilinis Divisoria, ang daming ginawa. Mayroon pang mga COVID-19 response, ayudahan. Lahat ginawa ni Isko, kaya nga kayo nanalo eh. Kaya nga nanalo tatay mo eh. Dahil magaling si Isko eh. Tapos yung kakulangan sa distrito, isisisi mo kanino? Kanila Isko? Hindi. Ang mayor yung Lacuna eh. Di pag sinisi mo si Lacuna, parang sinisin mo na rin yung tatay mo. Alyado ng tatay mo yan eh. Wala palang ginagawa si Lacuna diyan sa Maynila. Ba't hindi ipatawag ng tatay mo sa Kongreso? Diretso. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Bakit? Tatanungin kita, baka maraming mga kadistrito mo ang pumila sa Office of the Vice President at ang hingi ng ayuda. Baka mamaya bagsakan ka ni Bagsakan ka ni Inday Sara ng mga natulungan niyang taga District 6. Baka matay ka. Tsaka ang yabang-yabang mo na. Ang yabang-yabang nyo na. District 6 pa lang yung hawak nyo. Alam nyo ba mga Duterte, dalawa na sa mga Duterte ang buong Pilipinas ang hinawakan?
Yung tatay, si Pangulong Duterte, buong Pilipinas, inayos. Yung anak naman na kinagagalitan mo, buong Pilipinas, inayos. Alam mo kung ano? Laban sa insurhensya. Yung mga komunista, mga NPA. Nilabanan yan kayo ng tatay mo. Ano nang nagawa nyo? Distrito nyo palang pinagyayabang nyo eh. Pangit-pangit naman ang distrito nyo. Gulo-gulo dyan sa distrito nyo kaya. Buti sana, magyabang ka pag naka-tiles na yung kalsada nyo.